Hello. Hi. Nakasabog yung mga Malakas tao yan. Scattered. Okay, sabi nga natin napakahalaga na tayo palagi dumadalo sa mga gawain ng ating Panginoon. Alam mo kahapon, 4 o'clock pala nagtawag na ako. Ako pa nagtawag. Pwede ba maaga tayo doon sa prayer house, magbe-vigil tayo? Natunay nga po na talagang kailangan natin ang dasal palagi. No? Amen. Lalo-lalo na pag may kalamidad, talagang, aywan ko lang, sabi nga natin, alam ko ang mga charismatic talaga nagdadasal sabay-sabay. Kaya mahangin, malakas ang hangin doon sa kabilang ibayo, pero pagdating dito sa lugar natin, may naramdaman ba kayong hangin? Hindi naman. Puro ulan lang, pero hangin talagang hindi nagparamdam dito sa atin. Kaya nga, sabi natin, dahil sa maraming nagdadasal, Amen. kahabagan ba tayo ng ating Panginoon? Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Pero magsimula muna ako sa maiksing panalangin. Dahil 3 kaming magpapahayag ngayon. Wow. There's time, pero matagal na worker yan. Ganyan naman kabuti ang Diyos. Amen. Tumatawag siya at naghihirang ng mga alagad. Okay? Concentrate na lang po tayo sa ating Amang nasa langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Walang kanta. Amang banal. Amang banal, Diyos na dakila, Amang Yahweh, magandang hapon sa iyo, Ama. At ganon din sa iyo, Panginoong Jesus. Sa aming Ina, sa aming Reyna. Natunay nga po na palagi kang namamagitan sa amin. Bilang mga anak mo, Ama, sa mga oras na ito narito kami upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Ama. Patuloy kami tumatawag sa iyo, Ama. Hindi kami titigil sa pagtawag sa iyo. Kaya sa hapon ko, Ama, kung ano man ang aming mga pagkukulang, kung ano man ang aming mga pagkakamali, ano man ang aming mga pagkakasala, Ama, patawarin mo na lang kami. Kung pwede mo, Ama, patuloy mo na lang kami kahabagan sa mga oras na ito. Dahil kami ang iyong mga anak na umaasa palagi sa iyo, wala na iba. Kaya Ama, sa mga oras nito, maraming salamat sa kapatawaran ng ginawa mo sa bawat isa sa amin. Ama, itinataas ko sa iyo ang bansang Pilipinas sa mga oras nito. Kalat-kalat ang mga kalamidad kung saang lugar na pupunta, Ama. Ama, huwiin mo ang mga kalamidad na itong dumarating sa mga lugar-lugar ng aking mga kapatiran. Natunay nga po, Ama, kami dito sa Maynila ay sama-sama kami palaging nagdadasal at nananalangin. Paano kung walang tagapagdasal sa lugar na iyo? Kaya nga, Ama, sa mga oras na ito, tulungan mo na lang ang mga tao, Ama, kung saan ang malakas na bagyo. Ikaw na lang mismo, Ama, ang gumawa ng himala sa kanila. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy mong pagsubaybay sa amin sa hapon ito. At ganoon din, Ama, tinataas ko pa rin sa iyo ang bansang Israel, na kung saan ay patuloy pa rin ang mga kaguluhan, ang mga gera, Ama. Natunay nga po, Ama, na kaming lahat ay nagsusumikap na ipagdasal ang mga lugar na ito. Kanina, Ama, mensahe mo sa amin na patuloy kaming magdasal at manalangin. Natunay nga po, Ama, ito'y mensahe mo sa amin. Hindi namin baliwalain. Tunay nga po, Ama, na kailangan ipagpatuloy namin ang panalangin at dasal na ito. Ay ganoon din, Ama, ang mga nasa husgado, Ama, nasa Senado. Natunay nga po, Ama, na talagang sila ay hindi na nagkakasundo at hindi na sila nagkakaisa. Ama, tulungan mo at kahabagan ang mga tao dito. Kung sino talaga ang dapat mamuno, ikaw na lang, Ama, ang bahala sa pamagitan din namin ng mga butante. Kung sino ang aming ilulong, yun ay udyok mo sa amin. Kaya nga, Ama, palagi kami naghihintay sa mga mensahe mo. Napakahalaga ang mga mensahe mo ipinararating sa amin. Na kailangan ang mensahe mo nga sa akin isang araw, Ama, kung paano mo sinabi ang words na yon, kailangan magkaroon kami ng malasakit sa aming kapwa. Ama, paano ba namin magagawa ang malasakit na ito? Pag-ibig at pagmamahal ang aming pinadadama sa aming mga kapatiran.
Ang malasakit, ang ibig sabihin ng malasakit ama, more than pa sa pag-ibig yun. Dahil ang malasakit, kung wala kang malasakit sa iyong kapwa, ay hindi mo rin siya mahalin. Hindi mo rin siya maunawa. Kaya nga ama, napakahalaga ang words na ito para sa akin. Kung paano ko ito maisabuhay at maisagawa. Mangusap ka ulit sa akin. Kaya ama, sa hapong ito, pangunahan mo kami, ang bawat isa sa amin, ang lahat ng mga nakikinig, ama, na tunay nga po, ama, napakahalaga palagi ang ipinaparating mo sa amin, na kung kami susunod sa iyong mga mensahe, walang magkakamali. Ngunit, ama, bilang tao, marami pa rin kaming pagkukulang. Kaya, ama, ang lahat ng ito, samot na langit ko, ay inaangkin ko na sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Brother Ben, introduction na talagang makakaya ni Sister Mel ako. War. Bakit naisip niya yon? Napalitan mo na lang ng word, war na lang. Dahil yun naman talaga palagi ang aking ipinagdarasal. No? Napakaganda ng ating ebanghelyo ngayong araw. Diretso na ako. Huwag na akong ipakilala ng ating moderator. Sorry po ulit. Na-interrupt ko na naman ang ating moderator. Na ganyan ako kung makukuha sa patayo na lang. Huwag nang pagurin yung iyong kapwa. God is good. All the time. God is good. Now and forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Puro natin ang buhay ng Panginoon. Napakaganda ng ating pagbasa. Lumakad si Jesus sa tubig. Kaya mo bang lumakad? Sino nga ang pangalan nito? Yuli. Sister Yole, kaya mo bang maglakad, lumakad sa tubig? Siguro. Kung iyan naman tubig dyan, pwede ka lumakad. Pero ang dagat, ang pinag-uusapan dito, yung malalim, hindi mo kayang lumakad. Amen? Pwede lumangoy, pero ang paglalakad ay talagang napakahirap yun. Talagang hindi magagawa ng tao yun. Ang hindi naman magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. At ipinakita yun ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya napakapalad natin, sa atin palagi ipinapahayag at sa atin kaagad ipinapakita ang mga himala. Marami na ba kayo nakitang himala? Himala? Amen. Himala? Amen. Sabi na ni Nora, walang himala. No! Sa pelikula lang yun. Kailangan, sabi natin, kung gusto mong makita lagi ang himala, manalig ka at magtiwala sa kanya. Tsak yun! Ipapakita ba sa atin? Amen. Ang mga himala? Amen. Natunay nga po na ito'y very short lang. Mayroon akong ipinapakita kanina pa sa inyo. Pero ito'y nangyari doon sa lugar na daraan sa aking anak. Na alam naman natin ang ating mga anak, may mga pananalig na rin sila sa ating Panginoon. May faith na rin sila sa ating Panginoon. Na iyon ay pinahintulutan ng Diyos. Dapat nga kahapon ay wala na kami rito, Mars. Pero labanan pa talaga sa bahay kahapon dahil gusto mangyari nung apo ko, si JM, tuloy kami kahit na ganun ang kalamidad. May dala kaming anak niya. Ako, sabi ko, sasama lang ako sa inyo dahil sa Bataan nga, Mars. Sa Bataan Oo. kila Jay. Oo, kila Jay. Pero sabi ko nga, ang kalaban mo dito ay kalamidad. Nakikita mo pa ako sa labas, ang lakas ng ulan na yan, pero wala namang Pero hangin. may service naman kayo. Ha? May service Wala kaming service. Sasakay lang kami commute. Mahirap Pero
Nagkaisa yung mag-asawa, nag-usap-usap si Jane sa Bataan at saka yung nanay niya doon sa Iran, sa Saudi, sa Riyadh. Nag-usap-usap silang pamilya. Ilang telepono kahapon ang nakaano sa amin. Talagang kailangang mag-usap na na kailangang huwag matuloy ang aming lakad. Ako naman, nakaready naman na pala, ayoko kasi inaapura ako. Ito yung short ko kahapon eh. Kaya sinod ko ngayon ulit. At least tuloy dito, amen? Wala nag-interact. Nasabi natin sa bahay, walang ako talaga nagkabulunan. Minsan pinahintulutan ang mga bagay na yon, ikaw na may pananalig at pananampalataya. Sa'yo yun eh. Hindi sa kanila. Magulo talaga. Sabi nga natin, hindi, tuloy pa rin. Sabi ng ako ko, sabi ko naman, bakit ba ano kayo naglalaban mo? Bakit kailangan mo talagang ituloy? Ang kalaban mo rito ay kalamidad. Sayang daw yung araw niya. Dahil nag-ano nga sila, nag-leave. Dalawa sila mag-asawa, nag-leave sila. Bakit magkano bang araw mo? Ay di, hinaan mo na naman sa ng nanay. Magkano bang araw mo? Ang ibig sabihin, magkano bang per day mo? Ay, ang ibig ko sabihin, tira lang yan eh. Sabi ko nga, ang mahalaga rito ay buhay. Na iingatan. Amen. Kaya, nagkasundo sila, pero ako, pumasok na lang ako sa kwarto at hindi ko na siya hinarap. Na, niyaya ko nga kayo, sila Sister Tess, na pwede ba maaga tayo sa prayer house? Sabi ko, Sister natin, pwede bang 4? Kasi gusto kong mag-vigil at magdasal na. Kailangan makausap ko na si Amo. Ito kami kay Mama Mary. Oo. Kaya nga sabi ko nga, kailangan magdasal na tayo. Kasi ako, nangangailangan ako ng tulong sa inyo. Amen. Sa pamagitan ng mga dasal at panalangin na alam kong gagawa ng himala ang balahibo ko, nagtatayuan ngayon sa mga oras na ito. Natunay nga po na talagang praise the Lord. At sabi nga natin, nagtagumpay talaga si Ama na hindi nga kami natuloy. Alam mo, kay JM muna ang ating pinag-aanan nito, pinag-uusapan. Mamaya na kay Papa niya. Ito ay sabi nga natin, kung wala kang pananampalataya at pananalig kay Amang Yahweh, sa ating Panginoon, talagang magkaagulo na mga oras na yon. Pero pinahintulutan yon para makita lalo ng mga bata nila ang himala ng ating buhay na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating buhay na Panginoon. Praise the Lord! Umalis ako na hindi nila naramdaman. Kay senior lang ako nagpaalam. Kaya nung bago daw mag-alas 4 yata o mag-alas 5, nagmeriendahan sila. Parang nag-ano yata yung ako ko nag-order sa Jollibee ng nag-order siya ng tawag dito, hamburger. Tapos kumatok doon sa akin. Kapag siya nagkatok, ay walang tao doon. Sabi ng asawa, pagdating ko, May, para daw sa'yo yan. Praise the Lord. Palakpakan natin ang natin. Kumalmas. Ang ibig sabihin, isang hamburger lang, ay pagpunta ko lang sa prayer house, wala na yung sa Manalog Commerce eh. Kasi kaya alam, ang ibig ko sabihin, pagka ganyang actual, kailangan ma-interrupt mo rin yung mahal natin sa buhay. Paano nila malalamang mali sila, di ba? Sabi ko nga, huwag mong alabanin ang kalikasan, ganyan ka ako. Hinamon ko siya sa mga ganong bagay na salita. Pero sabi natin, importante, nung gabi lang na yon, nung naghintay siya sa akin, na ibigay yung hamburger na yon, praise the Lord na talaga. Amen? Pinalakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. At hindi nga kami natuloy. Ako malma na rin siya. Oh, lahat sila, sabi nga natin, lahat sila ay nagpasalamat ng araw na yon na hindi nga kami natuloy. Dahil ako, sabi ko nga, ayokong hamunin si Ama. Yung mga ganitong mga disaster, sabi ko, kahit na kung niloob ni Ama nung araw na yon, sabi ko nga, kahit na umulan kahapon, kunyari kahapon, kahit na umulan maghapon, Ama, at magdamag, basta bukas, kung kami matutuloy, walang ulan. Ay, tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Yun pala, ibig sabihin, magdasal talaga doon sa prayer house. Kailangan mag-grocery, hindi lamang panambahan, nag-grocery kami. Pagkatapos, nung pagising ko ng umaga, Mars, kagad, tinignan ko yung aking anak. Kinumusta ko si Jay. Nung pagkumusta ko sa kanya, nakita ko kaagad yung, tawag ito, yung kanyang yung kanyang video. Hindi pa ako sa kanya nagtatanong. Video pa lang ang nakita ko. Ay, hindi, ito pala sa taas.
ayaw na yata umikot dahil wala na siguro talagang Kanina ko pa pinakikita. Ito yon, ito yung pogon niya. Ang lakas-lakas ng hangin niyan. Talagang yung mga kahoy na mahahaba na matataas, talagang naghahampay hampas ng ganyan talaga. Tapos sabi ko sa salita, malakas ang hangin. Diyan, dito walang hangin. Kumusta ka na, anak? Lubat na ako. Ang ibig sabihin, lubat na ako. Oo nga, grabe. Nag-aalugan na ang mga bakod. Pero ngayon ay wala ng bagyo, sabi ko pa sa kanya. Nag-uusap kami rito eh. Kahapon ba yan? Hindi, ngayon lang yan, Nay. Ang ibig sabihin, sabi ko sandali lang at ako'y magtitimpla ng kape. Iniwan ko siya sa ganong kalagayan. Tapos, pagbalik ko, ito yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pray ka lang. Itaas mo ang kamay kung saan banda ang hangin at itaboy mo ang alam sabi ko, i-pray ka lang, itaas mo ang kamay kung saan banda ang hangin, itaboy mo sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Inutusan mo ang aking anak na walang kaagam-agam ng mga oras na yon. Sabi ko sa kanya, kung saan ang banda ang hangin na pumupunta dyan sa lugar mo, taas mo ang iyong kamay at magdasal ka. Parang pinahingi ka muna siya ng tawad sa ating Panginoon. At sa pangalan ni Jesus ay itaboy ang hangin na yan. Kaya nga dito sa bandang huli, nag-video na naman siya dahil tinignan ko na naman yung yung kanyang cellphone. Nung pag-video niya, na pinakita sa akin doon sa video, na wala ng hangin, Mars. Nagtimpla lang naman ako ng kape sa labas, sandali lang ako, lobat yung cellphone ko. Nung inutusan ko siya, sabi ko, yung itaas ang kamay mo, na itaboy mo yung hangin. Pagbalik ko sa cellphone kong ito, yan na nanay ang ngayon. Yung pinakita sa aking video, wala ng hangin. Ganon kabilis. Wala pa yata 10 minutes ako sa labas para magtimpla ng kape. At pagbalik ko, nakita ko kung paano na kumalma ang hangin. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. Kaya sila Pay, sila JN, nalaman din nila dahil tumawag sa kanila at ipinakita sa kanila ng tatay nila ang video na nangyari kaninang magang-maga doon sa lakas ng hangin. Praise Yahweh. Yan ang sinasabi ni Pay. Mami, ginamit ka lang para kay Papa. Sabi ko nga, si Papa mo ay talagang may faith naman talaga yan kay Lord dahil nung araw pa. Kaya nga, ang sabi ni Jay sa akin, praise Yahweh, salamat kay Amang Yahweh. Na siguro kung anong klase ang kanyang pagtaas ng kamay, basta't yun ay utos ko, na sabi ko, itaas mo ang iyong kamay doon sa kung saan ang hangin sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, alam mo, yun nga ang kanyang patutuo sa akin na talagang tumigil ang ulan, tumigil ang hangin. Palakpakan po natin ang ating buhay. Pinakita na naman sa isang alagad, amen, na lalong magkakaroon ng faith ang aking anak. Praise the Lord talaga. Nasabi nga natin, minsan pinahintulutan sa buhay natin ang mga kaguluhan na ito, ang mga kalamidad na yan, para sa iyo pala yan, para sa atin. Tayo pala na mga lingkod ng ating Panginoon ay kailangan manalig at magtiwala sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Mangyayari ba? Amen. Nangyari na nga. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga ang kanyang mga alagad doon sa bangka nung nakita si Pedro na naglalakad. Ano ang sabi? Natingonan lang ni Pedro yung malakas na hangin, malakas na alon, bigla siyang lumubo. Ganyan din tayo. Kapag tayo sa mga maliit o malaki na mga problema, kapag ikaw ay maging matatag, walang problema ang hindi tatanggalin ng ating buhay. Amen. Amen. Magsisiyuko yan sa harapan ko. Yuyukod at yuyukod. Sabi nga natin, kapag nagsiyuko na ang mga dyablo, yung mga masamang elemento, tsak yun, ikaw ay kasama mo palagi ang ating buhay na Panginoon. Amen. Kasama ba natin? Amen. Nasa puso na natin. Amen. Kaya nga may pahintulot na. Kaya naalala ko tuloy yung aking inaanak, si Jenny. Anak, gusto mong gumawa ng milagro ang Diyos kay Jonel?
Kaya lang may pahintulot. Ayoko nga pahintulot din. Ayaw niya na may pahintulot. Kailangan yun. Eh, paano yun? Ay, pahintulot na ano? Magkakasakit siya. Siyempre, magkakasakit muna. Para ano matanggal yung kanyang mga problema, yung kanyang mga bisyo, di ba? Kailangan pahintulutan yun. Eh, ayaw nga ni Jenny yung may pahintulot. Ay, sabi ko, ikaw lang yun. Pero si Lord, bahala siya. Kung ibigay mo pa rin sa kanya. Kaya nga, yung mga ganitong bagay na malaki o maliit bang problema, ikaw na lingkod. Ikaw na lingkod. Ikaw na lingkod. Ikaw ang maging matatag. Kailangan sabihin mo, mangyayari ba? Amen. At nangyari na nga! Amen. Praise the Lord! At ipinakita yon sa aking anak na si Jay. Siya yung mismo nagsabi, oo nga, sabi niya, praise Yahweh. Salamat kay Amang Yahweh. Nandito sa conversation namin. Kaya napakasbuti ng ating Panginoon, sabi nga natin, kailangan lang maging malakas lang tayo. Malakas ang ating loob. Kaya nga, ang mga ina, kung gusto mo mapayapa ang iyong tahanan, ano ang sabi ng speaker kanina? Don't talk! Huwag ka masyadong magsalita. Huwag ka masyadong mangangawa para yung kaguluhan ay mawala. Sa atin din magagaling yung mga alagad. Kasi ako dito nanay. At saka isa pa, lingkod ako. Hindi, no. Hindi dapat gano'n. Hindi natin pwedeng ipagyayabang yun. Ang sinabi niya, don't talk. Ang ibig sabihin, huwag ka nang magsalita. Kung hindi lang mabuti ang iyong sasabihin. Tiyak yun! Gagawa ba ng himala? Amen. Sa isang tahanan? Amen. Mapayapa. Sabi ko nga kay Crystal, praise the Lord. Sabi ko, kaya pala hindi ako kumakain ng hamburger, sabi ko kay Crystal. Pagka binibilan ako ni Pei, di ba hindi ko kinakain, binibigay kay Daddy. Pero kagabi, excited ako, wala naman sa sinabi na, yun ano ni JM sa akin, Guy, kumatok pa nga siya sa kwarto, wala nga lang ako eh. Tinikman ko yung gilid, parang sarap na sarap ba ako? Bumakagutom? No, hindi kami gutom kahapon, ang dami namin merienda doon. Doon sa prayer house, kumain kami ng hotdog na inihaw, nag-order kami, may tinapay, may ice cream. Wow, ngayon nga hindi ako nagdala ng ice cream. Ngayon, ang ibig ko sabihin, naramdaman ko talaga yung sarap Mars ng hamburger. Ganun pala yun. Kapag may pag-ibig, ang nagbigay sa'yo, mararamdaman mo. Amen. Kahit na itlog lang na binakiyan, at ipakain sa'yo na mayroong pag-ibig, mararamdaman ng kumakain. Kaya nga, kung saan man napunta ang aking talk ngayon, alam ko, galak na galak ang inyong lingkod sa mga oras na ito dahil sa nangyari kahapon. Kaguluhan man! Ikaw na alagad, huwag kang papitinag sa mga kaguluhan. Dahil binigyan ka ng power ng ating Panginoon, ano naman, itaas mo lang ang iyong mga kamay. Kahit yung mga matapang kasi yung tutuloy, talagang matigas ang mga salita Pero walang pumatol sa kanya. Sabi nga ni Pei kanina sa akin, me, praise Yahweh talaga. Dahil sabi nga natin, dahil sa tinuran mo, kahapon, sabi ko nga, Pei, aalis na lang ako. Alam mo kung saan ako pupunta? Pupunta na lang ako sa prayer house at magbibigyan na lang kami. Nangyari yun, di ba kahapon? Nag-rosaryo tayo, hindi lang panambahan, nag-rosary na. At gumawa ng himala ang ating Panginoon sa buhay ni Sister Mel. Kaya nga pinatututuo ko sa inyo na huwag ka lang mainag sa mga problema. Tsak yun, gagawa ng himala ang Diyos sa atin. Kung malalagpasan mo ang problema. Ang ibig sabihin, hindi ka pumatol Ibig mo sabihin, tumalikod ka, pero pinuntahan mo ang ating Panginoon pa rin. Amen? Tsak, sabi nga natin, gumawa ka ng himala. Amen. Himala sa bataan, himala sa bahay namin, himala sa buong bahay. Maraming salamat po, Ama, sa hapon ito. Hallelujah! Anong mensahe? Hallelujah! 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 Tama yung pawis ko. Kaya Hallelujah! Hallelujah! na kanyang mga itinalaga. Hallelujah! Hallelujah! Pakatibayin ninyo ang inyong pananampalataya. Hallelujah! Hallelujah! Huwag kayong padadala Hallelujah! sa mga bugso ng damdamin. Hallelujah! Maging Hallelujah! matalino kayo Hallelujah! sa inyong napagmamasdan Hallelujah! at sa panunod. Hallelujah! Kung anong espiritu ang mulira Hallelujah! sa mga kasama Hallelujah! ninyo Hallelujah! sa pagkakataon niyo. Hallelujah! Kung sila ba'y nagagawa Hallelujah! ng masamang espiritu Hallelujah! at nagiging dahilan Hallelujah! ng mga bagay-bagay na Hallelujah! o kung sila man
Hallelujah. ay Hallelujah. ng samahan Hallelujah. na Espiritu. Hallelujah. Ang kanilang buong Hallelujah. katawan. Hallelujah. Mararamdaman mo yon sa salita ka lang, kilos ng tao. Totoo. Amen? Na hindi mo kailangang suriin pa dahil sa mga salita na lumalabas sa bibig niya. Sino ang tutulong sa kanya? Kawawa naman, di ba? Tayo pa rin Tayo mga pa alagad. rin. Kaya nga, Tayo lang. ang mga alagad nga talagang ipinapakita palagi yung mga bagay na yan. Kaya nga, parang hindi ako magsasawang magpapatotoo dito sa harapan. Yung mga nangyayari sa akin, sa buhay ko, na kailangan talagang i-share ko talaga sa inyo. Dahil, kumbaga sa ano, nauupo na talaga sa akin ng mga pangyayaring ganito, ganun kagulo. Pero kung wala kang power of discernment, naku, kaya nga sabihin natin, at dahil nga kahit paano si Pei, talagang siya uma-attend na, sabi niya ganun, ganun pala yun. Ang kilos ng ating Panginoon. Praise Him. Maraming salamat talaga kay Amang Yahweh. Lahat na kami ay sabay-sabay na nagpapasalamat sa nangyari kahapon na talagang pinaintulutan yung sa buhay ni Sister Nel. Kahit na anong kaguluhan pala talaga. Kung ikaw ay naging matatag at naging matibay ka sa mga ganung bagay na gumawa si Ama ng milagro, ng himala sa buhay ng aking anak na si Jay doon sa Bataan. Kaya maraming salamat Ama. Kahapon ito, maraming salamat. Thank you. Amen. Okay.